Ayan. Abay, ang sabi ni Undersecretary Clara Castro, abay, may pasabog daw sa ikalamang SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Aba, pasabog talaga, Yusek, hindi supot yan, ha? Ayan. At pagkatapos, may sinabi pa ha? Ayan, yung SONA 2026 ng ating mahal na Pangulong Bonget, manang Aimee, abay, ang sabi daw earth shaking. Allah. Earth shaking, ibig sabihin niyan may payanig. Allah. Yung mga manonood ng makikinig ng SONA ng Pangulong Marcos sa batasan, sa kamera sa Lunes, abay, kailangan mag-practice na kayo, Kailangan mag-practice kayo ng duck cover. Yung mga clips ng mga SONA ni dating Pangulong Digong. Ayan, SONA ni dating Pangulong Noynoy. Parang ang mabigat ang dating dito kay Noynoy, yung sabi niya? Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tone. Hindi yan. Ito ang pinakamabigat dyan. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Ayan, ano naman kaya ang isusunod ng presidente sa Lunes? Ano kanya ang kanyang punchline ba? Ayan, sloganiring sa SONA, para sabi ni Yusek Clary, earth shaking. Aba, earth shaking, Yusek, Ayan, mag-ready ka, Director Bacolcol, baka 7.8 magnitude yan, Abangan po natin at sana nga po yung mga sinasabi ng presidente na dahilan ng napakalaking issue ng korupsyon. Ayan, sana nga po ay meron ng managot. Ayan, at sana huwag patagalin, abay, mantakin po yung mga bigyan yung mga contractors, mga contractors, ayan, abay, isang taon na, Mr. President, walang nangyari, ayan, yung mga inimbestigan lang ng 3 buwan. Ayan, ayan, si Marcoleta, ayan, Senator Jinggoy at Mike Defensor, abay, kulong kaagad. Yung mga matagal na inimbestigan walang nangyari, At yung number 1, aba, yung number 1 sabi ng presidente king of flood control scandal.
abay wala nangyari ha. Ayan, anong himalaan nangyari dito? Tsaka hindi lang yan mga kuya mga ateng ha. Abay alam ba ito ng Malacanang? Alam ba ng Presidente Secretary Yusek Claire ha? Sec Dave Gomez na itong sinasabi ng Presidente na number 1 na sangkot sa flood control scandal na legacy. Abay, Secretary Roque ng DTI, abay, yung mga opisyal nyo sa Bicaba, abay, binigyan ulit ng permit. Eh di ba suspended po sila mga habigan dahil nga sa sinabi ng Presidente. Aba, nito nga buwan ng February, yung mga sinuspend, freeze na assets nila, abay, ang sabi ng Picaba, abay, ala namang anomalya. Kaya bigyan natin ng permit. Ayan. Kaya dapat tuloy ang negosyo. Ayan. Kaya yung number 1 po sa lista ng Presidente mga bigan tuloy ang negosyo na naman. Dummy. Anyari ha? Anong himala? Pero mamaya papasadahan ko yung order ng pick-up. May order ang pick-up ha? Yung mga hinold na mga properties, construction materials ng number 1 flood control contractor. Abay, pinasosoli. Pero ang nakapagtataka po umabigan, 3 ha? 3 yung pumipirma dito sa mga opisyal ng PICAB. Alam po niyo mga kaibigan, ang napagtataka ha, merong isang hindi pumirma. Ayan. Merong isang hindi po pumirma mga kuyang mga ateng ha. May chairman, may 2 members, yung isang member hindi pumirma. Bakit? Ha? Ayan. Hindi ba niya masikmura? Ayan. Ang ginagawa ng ilan niyang kasamahan. Dummy. Bayan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Marcos ngayon dapat nasa Pampanga na naman ngayong Biyernes. Abay, parang jeepney driver ang Presidente, jingle ang pahinga nito ha? Dapat nga mislet nagpra-practice na sa kanyang sona ngayon ha? Abay, ilang practice kaya rehearsal ang ginagawa ng Pangulong Bonget ha? Naalala ko si dating Pangulong Erap noon hanggang 2 o 3 yata ang rehearsal ha. Kita mo naman asan ba clips ko kay Erap ha? Yung mga sinaming walang kaibigan, walang kumpa-kumpare. Dummy. Bayan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano meron sa McKinney, Pampanga, Mislat at bakit doon pupunta ang Pangulong Marcos ngayon. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Lakay 4 ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga ngayong 4 pa, araw. ha? Oo, lakay. Una ay mag-i-inspection ito sa Pampanga Food Security Complex sa Lubao. Ito ay isang agricultural facility na nagsisilbi bilang one-stop service center na idinisenyo para sa pagpapalakas ng produksyon ng bigas, mabawasan ang post-harvest losses at maalis ang middlemen para sa mga lokal na magsasaka. Mula sa Lubao ay didiretso si Pangulong Marcos sa Angeles City para bisitahin ang Converge Angeles Data Center. Magtutungo rin ang Pangulo sa Clark Freeport Zone para sa inaugurasyon ng DOH Jose B. Lingad Children's Medical Center. Ito ang unang multi-specialty medical center sa Pampanga. Ang DOH JBL Children's Medical Center ay 7 palapag na gusali at may higit 100 bed capacity. Pang-4 at huling aktibidad ng Pangulo sa lalawigan, ang pamamahagi ng patient transport vehicle para sa mga lokal na pamahalaan ng Northern at Central Luzon. Ito na daw ang kukumpleto lakay sa nationwide na distribusyon ng ambulansya. At gagawin ito sa San Fernando, Pampanga. Yan lakay yung schedule ni Presidente sa Pampanga. At mamayang gabi naman, pangunahan ng Presidente ang gala dinner para sa 50th anniversary ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia sa Malacanang. Aba, yung mga taga-ASEAN pumunta sa Malacanang mamayang gabi. Makipag-dinner. Lakay. At marami pa raw na mga sasama dyan sa Treaty of Amity. Anong oras ba natutulog ang Presidente? Ba't na itong mga video mo, ang laki-laki na ng kanya eye bags? Ayan. Kailangan na magpabikibelo. Ayan. Baka file video yan. Pero ang dami, sabi ko nga sa Lakay, di ba? Ang dami pang mga schedule ng Presidente bago yung kanyang sona. So,
yan, halos pagkabalik niya, galing doon sa huling biyahe niya, halos araw-araw mayroon siyang out of town. Ayan, o nga pala ha, ayan, sana, kaya lang, kahit na after SONA na, Mr. President, abay, pasyaran mo DJ probinsya maapo. Ay, DJ ayam mo DJ pinili Ilocos no te. Ang sabi ni, sino nga ba yung niya administrator, Jeric? Gillian. Ayan, si Apo Mayor Administrator Gillian. Sabi niya, oh Manong ha, sabi niya, doon sa pinili, meron na kayong irigasyon ha. Sabi ng mga kababayan kamag-anak ko sa pinili, ay, Manong, sabi niya, madikang pa'y makapagraap, awan tudo, ayan. Ang sabi, hindi pa raw, dapat ngayong buwan ng July, August, mislet, taniman na ng palay sa amin, Hindi sila makapagtanim ng palay dahil walang ulan, walang tubig, ayan, bumabagyo pero hindi sapat yung tubig para makapagsaka yung aming mga kababayan sa Ilocos. Ilocos so may Norte. irrigation na kayo kaso walang tubig, ganun ba? Oo, ayan. May irrigation kaya itanong ko nga kay Mayor Romel Labasan kung nasaan yung itinayong irrigation doon sa amin sa Pinil. Kaya lang. Ala pala yung mayor namin. Nasa Canada yata. Ayan. Anyway. Pero malamang kasi lakay isa yan sa ibida ng presidente kasi nitong mga nakaraan, napakaraming mga irrigation project ang binuksan. Dapat. Ito malamang isama rin itong specialty hospital sa ay, gusto ko yan. Pampanga. Pero bago yung specialty hospital, sana matapos muna yung mga madaling araw pa lamang pupila ng mga kababayan natin sa mga Mona Lisa Hospital, yung mga natutulog sa hallway, ayan, yung mga pasyenteng nakaupo sa monoblock, hawak-hawak nila sarili mismo yung mga dextrose, mga ganun ba? Yung basic muna. Ito dun sa mga hakbang na yon para nga ma-decongest yung mga hospital dito sa Metro Manila. So, sana, kasi a specialty hospital pero dalawa pa lang yung matatapos na yung taon itong Children's Medical Center at susunod yata yung kidney kung hindi ako nagkakamali. Yung pinagmalaki nung dating health secretary na na extension daw na ng kidney center, ayan, kaya lang ganun lang, parang extension lang, parang groundbreaking lang, hindi naman natatapos. Hindi, ito matatapos na lang. Matatapos. October yun. Kasi ito na una. Sa October pa. Tagal pa pala. Akala ka naman matatapos na bago ang SONA ng presidente. Bira naman Teka, ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na earth-shaking na pasabog ng presidente sa kanyang SONA? Anong sabi ng bubit mo? Alaka yung earth-shaking na word ay hindi mismo kay Yusek nang galing. Yun yung tanong kasi na dahil nga, syempre, nangungulit ang kanyang press corps. Ano bang aasahan dito ng presidente? So, ang tanong ay, mayroon bang earth-shaking na maririnig na announcement? At ang sagot ni Yusek Castro ay, lagi naman pong ganoon. Akala ko sa kanya mismo. Tanong pala ng mga makukulit na Malacanang press corps. Ayan. Sinubuan nyo na naman si Yusek. Kayo talaga. Pero sabi niya, may pasabog daw. Ayan. Kasi nga sabi niya, yun naman yung sagot niya lakay. Lagi naman pong ganoon. So, meron. Hindi masyado kailangan mahigitan niya yung kanya mga banat nung nakaraang SONA. Dapat mas matindi ngayon dahil ito na ang second to the last na SONA ng presidente. Oo, lakay. Yung SONA niya next year, bali wala na yun. Lame duck na siya. So, syempre, hihintayin ng ating mga kababayan dun sa mga ipinangako niya, ano ba doon yung natupad na. So, ayan. yan. At ano pa pwedeng magawa? Ano pa naman, 2 taon pa. So,
Tsaka hindi lang yan, let yung dahilan ng pagbagsak ng ating economy bumagal. Ayan, walang investor na nagpupunta rito. Meron naman pero madalang. Ayan, yung main issue dun sa zona ng Pangulong Marcos, kaya na siya nagsalita na mahiya naman kayo. Ano na ang nangyari dun sa mga contractors? Yung mga 15 contractors, bakit dadalawa lang ang nakasuhan, nakukulong? Ayan. Bakit? Ayan. Samantalang ito yung mga daang bilyon, ha? Hindi lang pala, daang bilyon pala yung mga nawaldas dyan sa mga substandard at ghost projects ng flood control ng DPWH, Miss Let. Oo, lakay. At di ba kinikilala naman ni Presidente, aware siya na siya nga nagsabi na, ano mang tawag dyan, kickback o kung ano man. Yan, Meron talaga, di ba? For the boys. Yan naman, oo. Naalala ko tuloy, ayan, Willie Fernandez, itong exclusive interview kay Toby Chanco, ha? Kaya pala ang dami-daming pera nitong si Congressman Saldico, ha? Abay, bawat pondo pala ng mga mga kongresista. Ayan, sa bagay na special na balita natin ito, naggagali ito yung isang kaibigan nating congressman, ha? Kasi pati mga congressman, kinokotongan pa ni Saldico. 20%. May kickback na sa project, may kickback pa sa project. Ganun ba yun? Alam mo, congresswoman ka ng Oriental Mindoro. Ayan. Gusto magpagawa ng project yan. Gusto mapondohan yung distrito mo. Kailangan magbigay ka ng 20% kay Saldico. Ayan. Yan ang in-expose naman ni Kong Toby Chanco. Ayan. Kaya pala, hindi na nga tayo magtataka kung bakit substandard yung mga... Kasi hindi pa doon natatapos yung lakay, di ba? May iba pa na kailangang bigyan rin. Yan daw ang kalakaran. Ay, sinabi mo. Ayan. Kaya sinabi ng presidente ng for the boys. Ayan. Mahiya naman kayo. Pero ang tanong, Mr. President, baka kayo po ang napapahiya dito. Nasaan na si Saldico? Ayan. Anyari sa kaso ni Speaker Martin Romualdez. Ganun ba? Sinasabing sila daw yung tandem naman. Ayan. Yung isa, si Manong Manny Bonoan, nakulong na. Na-hospital arrest pala. Ayan, kumusta kaya siya? May cancer pa naman. Di ba, planong gawing state witness daw lakay? O sige. Yung nga, ang tagal. So yan talaga yung Nagbayad. aabangan lakay. Kasi nga, yan yung tumatak nung nakaraang sona ng Presidente. Mahiyan naman kayo. Ayan, sige, abangan natin sa Lunes na yan, ha? Lunes na, ang sona ng Pangulong Marcos. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Ilakay. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan mo lang ang pera. Ang daming bayan. Papalak ba ulit ang audience sa Kongreso? Babalikan natin lang pa mga issues. Standby Raymond at Paas. Abay, ano ang latest naman sa Senado, ha? Abay, nagkasundo na ba kung sino ang magpapakain sa mga bisita sa sa impeachment court? Abay, Senate President Buena Gatchalian. Ayan, totally umaga na nga pala sa susunod na hearing, ha? O di ka, na lang, pwede kang magpa-sponsor ng, coffee project sa mga bilyar. Ayan, Senator Mark at saka Senator Camille. Ayan, pwede natin pag-uusapan din si Kuyang Chito Chavez, ha? Ayan. Kuyang Jojo Atienza, ha? Na-sponsor na lamang yung pamirienda rin sa mga bisita sa impeachment trial, ha? Magpadala tayo ng mga pwede bang pandikoko, Kuyang Chito? Ayan, panderegla, ha? Ano masarap na merienda? Ayan, huwag naman tanghalian. Kape tsaka merienda lang. Daming
Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Justice Rodil. Ayan, malapit na ha. Justice Maidas Marquez. Ayan. Apo Justice Sam. Ayan, Comelec ba o Kamsat? Oras Justice De Quiros. Ganap na alas 8:39. Ang oras na yan. Daming Bayan. Oras Sister L. It's 8:48. Huwag ka mo nang bumati. Standby sa ating mga reports. Malu, ha? Ba't ba ayaw magpa-interview si Attorney Michael Powa? Ayan, baka sabihan naman ni Robin, one-sided tayo, ha? Gusto natin ma-interview mga taga-defense. Ayaw na mag-report. Ayan, pati... Ba't itong si Senate President Wina Gatchalian, Mayor West, yung kuya mo, ha? Abay, di na nagpapa-interview dito sa DCRH, ha? Ba't di ko naman tatanungin ang kanyang love life, ha? Sino yung magandang niyang staff na nagpunta rito anniversary, Miss Let? Yung, Lakay, yung, Sister Tisay? L ako. Ay, Sister L. Hindi, si Malu, nakatingin doon. Okay. Ayan, sino nga ba yung staff ni Nakalimutan Senator ko. Will? Sabi ko, ba't di nagpumunta rito si Senate Nakalimutan ko. President Win Gatchalian? Ayan. Ano sabi? Lakay, wag mo nang sabihin. Papahamak mo pa yung staff natatakot yata sa'yo. Lakay, sabi, bakit? Mga tinatanong mo kasi personal eh. Buti nga, love life lang yan, ha? Hindi pa sex life yan. Daming Bayan. Sandali lamang tinanulas ko. Aba, ang tagal naman nito, ha? Ang BIR. Magsasampa ng kasong tax evasion laban kay sa Sunwest Corporation. Itong Sunwest Corporation, ito yung pag-aari ni Saldico. Ayan ba yung Lakay? Okay. Ito yung kumpanya nag-supply ng mga sablay na laptop computer sa DepEd. Sa mga teacher natin sa mga na teachers. Ano yun yung load, yung pagbubukas Lakay, mga overnight, gano'n. Pag-open mo gano'n, pag-sis mo gano'n yung laptop, yung computer, naligo na yung si teacher. Ayan, hindi pa rin tapos nagbubukas. na maligo, ikot pa rin na ikot, naglo-load pa rin, loading pa rin. Ay, nako talaga. Pero sandali lamang sa ating mga reports manang Milky, ha? Sa hirap ng panahon, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat kung may natatanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim ito para daw ma-process. Naku, ingat po dahil scam po yan, ha? Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya kuyang, mga ateng, mga lola, ha? Huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details. Yung card numbers, ayan, login info at OTP, yung one-time password ba? Yan po ang mahalagang paalala mula po yan sa BDO. Daming Bayan. Sandali lamang Ninong Sherwin dyan sa may Paranaque. Alay, umuulan daw ng basa, ha? O nga, napansin ko kanina, madilim ang kalangitan, ha? Actually, kagabi dito sa Pasay, Lakay, lakas ng ulan. Oo nga, lakas ng ulan. Tsaka yung nakatakot yung kidlat. Yes, so Parang ang talim, kidlat, ha? ang Oo. nakakatakot, Diyos Lakay. ko. Ayoko nga lumabas ng magbukas ng pintuan Sinabi mo. Oras, Sister L. It's 8:51. Number 1. Na naman. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:54 at mabati muna ako, Lakay, ng isang magandang umaga. Thank God it's Friday. Oo nga Yehey! pala, Biyernes. Thank God it's Friday. Kay chill-chill lamang po tayo mga kuya, mga ateng. Kalmahan lang natin, huwag tayong masyadong high blood. At aantayin natin ang magiging laman ng SONA ng Pangulo sa Yes. Lunes. Earth-shaking nga ba yan? May pasabog, may payanig, ayan. Si Ana pala. Hi, Miss Ana. Good morning. Yung Staff ni Senate President Wina Gatchalian. nagtingin ka sa kodigo mo dyan, no? Nahanap na po niya yung kodigo niya. Ba't nga yung boss mo? Ayan, di ko man tatanong. Baka naman kasi busy sa impeachment trial. Ikaw naman. May mga may tinitingnan na one-sided siya, Malu, ha? May Nag-okay na si attorney. sino?
Akala si Atty. namin Po. si akala namin si Senator Win eh. Baka sabihin na one-sided tayo, ha? Ayan, ayaw ni Senator Robin ng ganyan. Okay, eto na muna, ha? Disturbing yan, ha? Yung mga ganyan, yung mga ganyan state, na. Pero disturb naman ako, Sister El, ha? Teka muna, bago si Sir Win, ha? Abay, disturb na ko, linawin lang natin. Yung pong litrato namin ni Osang, ay kaibigan po namin si Osang, ang boyfriend niya noon, yung kaibigan namin si Tito, ayan. Kaya naman tala kung anomalis ang ginagawa niya sa picture namin ni Osang. Oo. Kasi ayan. sa Facebook page po nila Kay, na Lakay Deo Makalma, ay ang daming nagko-comment Lakay. Inuulan ka ng komento rito. Nakakaya naman kay Osang eh. Gusto mo ba ipakita natin sa TV yung ganun tinutukoy ba kong yan? picture? Sige nga, paano? Send natin sa RHTV para makarelate yung mga yung mga nanonood na hindi pa naka-follow sa'yo. Eh, ito na po ang sign na i-follow nyo. Ayan na pala Lakay. Ayan. Nandiyan na ba? Ayan na ba? Ang bira naman kayo. Kung ano nung comment nyo yan po ay kuha nung buhay pa yung aming FM station na DWST. Ayan. Okay. Yung chismis is my business. Ganun. Tapos pumunta siya Lakay, nag-guest ba siya? Kaibigan namin yan. Kaibigan niyo talaga. Madalas namin siya mag-guest dahil kasikatan ni Osang noong araw na yan. Pero may nagtatanong dun sa nasa likod na picture frame. Ano ba yun? Ano nasa likod sa Ayun picture frame? Siya ba yun? Oo. Nag-model kasi ba siya? Kasi si Osang noon nung kasikatan niya, kinuha ng mga magaling na painters sa mga artista. Nude painting. Nude painting pala yan. Ang galing ng pagkakapaint Lakay. Yes. So dala-dala niya yung isang painting ng nude. Oo nga pala, di ako nabigyan ni Osang yan. Bakit ka bibigyan? Ayan, kay background. Ayan. Ayun pala yun. Sa sa FM station ng DWS na nasa Makati pa Ayan, tayo. hindi po yan sa Pegasus. Ayan. Kasi may mga nagko-comment Lakay na, kuha yan sa Pegasus sabi. Nakakaya naman kay Osang. Yes. So, kaibigan po, close nila kay si Ayan, kaibigan, Miss Rosana Roses. Ayan. Isa ka-close namin nung araw yan, pinagluluto pa yan ng paksiw na bangus. Sobrang ganda niya Lakay, grabe. Ayan. Ang partner niya na si Tito Molina. Ayan. Dating nag-aaral sa PMA pero hindi lumabas yata. Ayan. Ayan, kaibigan namin na parang Dick Sincho ko itong si Osang noon. Ayan. So ayan na. So ayan po. Huwag nyo nang lalagyan ng... Kasi Lakay, naloloka ako dun sa mga tanong. Ano nga? Hindi ko kinakaya. Huwag naman. Para malinaw po. Ayan. Yes. So kaibigan nila Kay. Kaya naman kay Osang. Ayan. Yes, Ayan. Hi Osang, good morning. Kumusta ka na? Daming bayan. Word of the day, Sister L. Eto na muna Lakay ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Eto na ang ating DZRH Malakasya promo. Sir Bong Ariola, nanonood sa atin, nakatutok pala siya. Lakay, Diyos marahay na aga. Sir Bong, maraming salamat sa pahalo-halo nung nakaraan. May pahalo-halo siya sa amin, Lakay. Ganun ba? Talo ba si Bebangs? Ayan, Yun nga, yun. Tsaka Rasons? Bebang talaga. Bebang talaga. Yes. Parang tagal kong dinalalasahan yan. Sir Bong, kay Lakay lang daw. Ba't di nakarating sa akin yan? Hindi nakarating sa'yo. Sorry, Lakay. Hindi ka pala na ipagtabi. Si Tita Malu ang may kasalanan niya. Pero ito na muna ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay disturbing. Sa Tagalog ay nakakabahala. Sa Cebuano ay nakabalakadong. Sa Ilocano, makapakdaar, nakabutbuteng. Ano nga bang tamang term dyan? Hirap na hirap ka na naman. Tapos kung ano sinabi mo. Dr. Pagdilaw, manong Joe Fontanilla, tulungan mo nga ako. Call a friend. Call a friend. Ayan. Yes. Ano bang context Ang yan? context niyan, Lakay, ay... ano ba itong nakalagay? Disturbing daw. Yung water cannon incident dyan sa may Scarborough Show, Lakay. Ayan. Ako nga pala, di ko natanong silat kanina kung ipapatawag ulit ng presidente yung Chinese ambassador dito, ha? Mr. President, patawag niyo ulit. Ayan, tuwing bobombahin tayo, iharas tayo dyan sa West Philippine Sea. Ipatawag yung Chinese ambassador dito, ha? Para maumay Magpaliwanag. Siguro tantanan nyo na yan. Lagi nila akong pinapatawag. Huwag natin silang tatantanan tuwing tayo ay hinaharas dyan sa West Philippine Sea. Pero grabe Lakay, kawawa tayo sa ginagawa ng China
parang sa talaga. sarili natin, ginaganyan tayo. Grabe. Ito ang bullying. Ayan, Yes, literal talaga. Oo, ayan. Ingit din kayo kahit na sabihin nyo maliit lang ang Pilipinas at kayo ay superpower. Ha? Sabi na aking professor sa political science, kahit maliit, nakakapuwing. Yes, Ganyan. maliit. Actually, yung maliit lakay, nakakapuwing Ayan, talaga. oo. Pero ano ang... nasaan ang Nino ng Bayan? Abay, umuulan doon ng basa. Akala ko umuulan na aginaldo. Ayan. Magpapaulan din tayo ng aginaldo lakay. Sa ating DZRH, malakas aginaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kaibigan pala ni Attorney Red si Miss Ana. Hi, Miss Ana. Ayan. Ikaw talaga lakay. Pero bago natin Iba rin mamili ng staff itong si Senate President Win Gatchalian. Talagang maganda. Yes, dati may isang senador ha? Ah. Ayaw ni Mrs. na magaganda ang staff eh. Sino yan lakay? Ibulong mo sa akin yan mamaya. Sino yan? Napaka-chismoso. Alam mo na. Ay, Alam mo na. Ikaw talaga Okay. mawa ka sa tingin ha. eto na, ayoko na nga magsalita. sige Eto na na nga. muna lakay. Ang ating Nino ng Bayan, dyan sa may Barangay San Dionisio, Parañaque City. Pero bago natin siya puntahan lakay, 153 days na lang po. 14 hours Ang ay bilis Pasko talaga na. ng panahon. Yes. Sana masaya na ang Pasko natin. At ito na ang ating Ninong ng Bayan para sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Take two. Baka Yes. magali sponsor natin. Charm Fabcon Purple Eternity. Ang mahal-mahal ng talent film mo rito. Pagkatapos, sige. Grabe naman yan sila ka. Take 3. Ayan, kailangan gandahan mo. Kailangan Ayan. gandaan ko ba? Oh, With yes. feelings. With Ito. feelings. Sige, nalakay. Eto na. Para naman sulit yung bayad. O naman, hindi ka tulad ibang komersyal. Hindi naintindihan. Para makumpleto lang yung 30 seconds. Hindi tayo ganoon dito sa DCR. Sige. Kailangan slow motion. Yes, kaya Okay, gustong-gusto ng mga advertisers with dito sa atin feelings. kasi Okay. maayos tayo nag-endorse ng mga Nagmamadali ako produkto. kasi Ayan, si Ninong baka nauulanan na eh. Ayan. Sige, di ba, Ale, basta kahit maulanan si Sir Wen, basta importante, maayos ang Okay. ang deliberation mo ng ating advertiser. Okay, sponsor. sige lakay. Eto na para sa Importante ating dyan. DZRH. Para extended yan hanggang next year. Ayan, di ba? Yes, gusto natin yan lakay. Pwede bang forever? renewal lang ng renewal ang ginagawa. Parang joke, yung lifeblood natin eh. Ayan, Yes. take 2. Diyan tayo nabubuhay. Para sa ating DZRH Malacash promo, kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. Kasama natin si Ninong Sherwin dyan sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Ninong Sherwin! Ang bango-bango ng bulaklak. Ninong! Lakay at si Sir El, it's raining in Parañaque ngayong umaga dito sa San Dionisio, Parañaque. At nahuli natin ang isa sa mga masugid na tagapakinig ng DZRH. Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga din po. Pangalan niyo po? Federico Gregorio Jr. Si Tatay Federico Gregorio Jr. Parang galing sa kalendaryo. Oo nga. Parang ganun. Ayan. Si Kuya Federico, parang kamukha ni hawig ni Las Cañas. Ay, Las Cañas tuloy. Ay, oo nga. Di ba? Oo nga, tatay, kilala niyo po ba yun? Ayan. Taga Davao po kayo, Kuya? Po? Taga Davao po kayo? Hindi po, sir. Hindi naman kayo member ng DDS. Romblon po. Romblon. Romblon. Kina Bishop Ephraim Pahutagana. Sina Congressman Sino nga ba yung congressman na nagpagawa ng highway sa dagat? yung U-turn. Nasa Romblon ba yun, lakay? Si Congressman Madrona. ang kapartner, Saldico. Pero ito na lakay, punta na natin si Tatay. Tatay, matagal na po ba kayo nakikinig sa DZRH?
Opo, ma'am. Matagal na po. Ayan. Pero at dahil dyan, sino paborito mo, kuya, na pinapakinggan? na Angkor, pinapakinggan. Lakay di yung makalma. Ay, ikaw pala lakay eh. Oh. Totoo yan, kuya, di mo ko binobola, ha? Ayan. Hindi po. Baka mamaya, ang paborito mo si parang Ted Filon. Ayan, si Igan. Ayan. Okay, si Kabayan. Okay lang naman O lakay. si Anthony Taberna. Ayan. ayan. Anyway, kuya, dahil paborito mo ako, bigyan ka agad na 1,000 share win. Kaya Tatay Federico, dahil paborito mo si Deo Macalma, ito meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po, di yung makalma lakay. Ayan. Dahil O relax ka lang, tignan mo. Parang Makalma siya lakay habang kausap ka. Oo nga, nakangiti lang. Wala Medyo nang kinakabahan. mata si tatay ah. ang ganda ng ngiti mo, kuya. Parang kang model na, pwede kang gawin model ng happy toothpaste. Ayan, oo nga no. Ayan, smiling Lakay, face. maraming salamat po sa papremyo. Walang ano man na, At dadagdagan pa yan ni Ninong Sherwin. Pag nasagot mo po ang aming word of the day. Anong word of the day, Kuya Federico? Disturbing po. Disturbing, galing Ninong, talaga. abutan mo na. Bigyan ka agad ng mini component. Disturbing, ayan, meron kang medium component na din sa atin ng Astron, alagang maaasahan, parang hip-hop yung naghahawak ha. Ganun At ba? syempre meron ka rin Charm Popcorn, Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn, Purple Eternity kapag ginamit sa inyong mga labahan na anlawin kahit na umuulan. At syempre gagamitin ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo na DZRH T-shirt Plus. Meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At magwawakasa po ang inyong kahirapan dahil magmimerienda na kayo ng pinakamasarap na sweet corn snack at ng cheese corn puff. Regalo ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ay, Ninong. Maraming salamat po. Anong trabaho mo? Lakay di yung makalma. Anong At trabaho sa mo? mga papremyo na yung pinagkaloob. Maraming salamat po. Anong trabaho mo, Kuya Wala- Federico? Po? Anong trabaho po ninyo? Dito po ako sa Ibacom, sir, na nagtitinda lang po ako ng Anong parinta mo, Tinda Kuya? po ako ng mga sa mga ulam, gano'n. Ulam, lutong ulam. Anong ulam? Karinderya. Anong lutong ulam mo dyan, Kuya? Marami naman, sir. Papalit-palit ng luto. Kuya, biyernes kami, perdigones ka ba dyan? Oo, mayroon ka ba dyan? Munggo. Ayan. Mayroon pa, ma'am. Ayun. Sir, mayroon pa. May Sir chicharon. Win, ah. May chicharon ba yan? May chicha. Meron pa, ma'am. May dahon ng ampalaya yan. Oo. Aba, Sherwin, ha? Bigyan mo na 1,000 si Kuya, pambili ng 1,000 perdigones. Dagdag. 1,000 pa. Kasya ba yung 1,000? Pagkasyahin na din. Pagkakasya nito, 1,000 pesos na munggo. Ayan, Para sa'yo. Ayan, Sir, maraming salamat po ulit sa inyong tulong. Sama na, Kuya. Sana lalo pang lumagawa ang inyong programa. Ayan, Maraming salamat po. Kuya Federico, kung hindi kasya yung perdigones, dagdagan mo ng alangunisa, tosino, crispy pata, baking duck, ayan. Parang kulang na yung pera mo doon. Sige, ikaw nang bahala dyan kung ano magkasya na hindi ka naman lugi, ha? Yes. Okay, Kuya Federico, maraming salamat. Good morning. Good morning, Kuya. God bless. Salamat po. Nako, Lakay, yan yung ating winner sa ating Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pero eto na, ang mga miyembro ng SEMTODA o yung CAA Evacom Martinville Tricycle Operators Drivers Association. Toda-toda, todo-todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang DZRH Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At eto na lakay, Ba't parang basang sisiyo ang mga ito, Sherwin? Naulanan lang eh. Parang, Mukhang naulanan basang na lakay. sisiyo na. Baka magkasipon. Eto na, thank God it's Friday talaga ang ating mga tricycle drivers dahil mamimigay tayo lakay ng pang-boundary. 5 sa ating tricycle drivers ang mag-uwi ng tig 1,000 piso para sa ating DZRH Malacash Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, labang linis, labang bango. Ninong Sherwin. Yes, Lakay at si Sir El, ito na nga ang mga poging-poging tricycle driver
ng Semtoda na nanalo ng DZRH t-shirt. Maraming salamat po sa ICS at DCRH. Maraming ICS. salamat ICS at DCRH. Ba? Maraming salamat ICS at DCRH. Parang mananapak yung isa, oh. Yung pormahan. Boxer yata ito eh. Ha? Oo, lakay. At Mga ito naman ang mga tigasin. swerteng nanalo ng sabon ng Pride Detergent Calamansi and Jasmine. Ayun, ado sila. Kasi papasado na. Pero Papasado ito na. naman lang yung mga nanalo Mm. ng tigo 1,000 pesos na miyembro ng Semtoda. Maraming salamat ACS at DCRH. Maraming salamat ICS at DCRH. Maraming salamat sa ICS at DCRH. Maraming salamat sa ACS at DCRH. Maraming salamat ACS at DCRH. Maraming salamat sa inyo. At syempre, Maraming salamat, abangan po mga kami kuya. sa mga iba pang mga TODA terminal na maaari po namin bisitahin at magpadikit ng DZRH t-shirt ng DZRH sticker at manalo ng tig 1,000 pesos sa ating Malakas Toda Max promo kasama ang Charm Calamansi, ang Charm Popcorn, mali. Kaya mo yan, Pride Nino. Detergent. Take two. Take two. Nagkahalo-halo. Bawas sa talent fee yan pagka hindi maayos yan. Ayan. Ulitin mo, ako pinaulit. ang Pride, Calamansi, and Jasmine. Yan. So abangan nyo kami sa inyong mga terminal para sa Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi, and Jasmine. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat, Sherwin. Kaya ko pinapaklaro, baka pagka bumili si Mrs. doon sa tindahan, hindi rin alam ko anong pangalan. Kasi nabubulol Oo, yung... nabubulol. Oo, ayan. Gandahan yan. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. O nga pala, kumusta magkapatid ano dyan, ha? Mayor Olivares at saka Congressman Olivares. Parang ano rin yan, parang sa Taguig yan eh. Magkaaway yung magkapatid, si Edwin, tsaka sino nga ba yung Edwin, sino nga ba isang Olivares Hindi yan? ko. Parang Taguig lang Ay, yan. wait lang si ano. Parang Alan Peter Kalimutan Cayetano ko tsaka tuloy. Lino Cayetano lang. Oh, pero lang ay shoutout natin Buti muna. pa yung mga mga Gatchalian brothers Ayan, magkakasundo. sila Ayan, magkakasundo oh. sila lang. Ano Kundi, sila? Kundi hatawin sila ni Bossing William. May Ayan, unity sila lang. ayan. Pero shoutout natin si Attorney Byong Garing. Nanonood pala sa atin, Lakay. Si Ay, Attorney Kuya Byong Byong. Garing. Ayan, Oo. good morning. Good Kumusta ka morning, na, Kuya, sir? Attorney. At Ayan. Kaels Bartolome. Mayroon siyang sinasabi dito ano si nga Kaels sinasabi, Bartolome. ha? Sabi niya. Tsaka si Dr. El Aguila, Kuya Bado Silva, ayan, Kuya Noble Ray Tumampo, ayan, Hector Briñas, Colonel Bong Mascareñas, ayan, Rodan Deliso, ayan, Noble Domingo de Asis, ayan. Sabi ni Kaels Lakay, ang gandang lalaki pala ni Apo Mayor Lakay Deo noon. Pero mas nataraki siya ngayon. Ganun. Ang gusto ko sa inyo, siya nasisip eh. Ayan, kat na alam kong binoboy ko, tanggap ko na rin. Samantala, ito nga muna ha, report muna, ipasa muna ito yung report ni Jeric. Ready ba yung si Manila Girl, si Tina? Andiyan ba si Tina Nolasco, ha? Ang Bureau of Internal Revenue magsasampa ng kasong tax evasion sa Department of Justice laban sa SunWest Corporation, pag-aari ni Congressman Saldico. Arrest number 9, Tina Nolasco, please come in. Tina, wala pa? Tinatawagan pala kayo. Sige, mamaya hapon na lang. Mag-commercial break ka na muna. Ganun ba? Biro. Dahil mong commercial natin, ha? Alam po niyo mahabigan na sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita niyo, Lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito sa akin na parang manding bahakan. Ayan, Mr. Cesar Lee, ha? Mr. Michael is my guy. Ninong Richard C, ha? Kanyo Lakay ay aktibo pa sa pagtatrabat. Nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Asaan pa kayo, ha?
Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Abay, Dr. Alan Ratio, pwede rin sa iyo ito, ha? Dr. Isa Suntay. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Ikaw din, Dr. Bengli, ha? Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kapag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa malapit na Mercury Drug sa inyong lugar at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ganyan ang mga delivery sister L na ano, huwag nabubulol mga para nagre-renew hanggang next year yan. Diba, Doc Gary C? Ayan, Dr. Cayetano, good morning. Ha? Ayan, eto na ang report ni Tina Nolasco. Ayan, sino ba ang magkano ba ang hindi binayarang buwis sa BIR? Tina Nolasco, please come in. Tina. KC Bureau of Internal Revenue o BI Commissioner Attorney Charlito Mendoza ngayong umaga sa Department of Justice laban sa Sunwest Construction and Development Corporation, ang kumpanya ni dating Congressman Zaldico. Ang Sunwest, ang kumpanyang iniugnay kay Ko na naharap sa mga seryosong akusasyon kaugnay ng umano'y hindi pagbabayad ng tamang buwis. Sa impormasyong nakalap ng DZRH, pangungunahan ni Atty. Chris Agbayani ng BIR ang paghahain ng kaso ngayong araw. Ito'y bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa tax fraud at patuloy na pagpapanagot sa mga nasasangkot sa maanumalyang flood control project. Inaasahang magbibigay ng opisyal na pahayag si Commissioner Mendoza mamaya sa kanyang pagharap upang ipaliwanag ang kabuuang halaga ng tax liability at ang tiyak na probisyon ng National Internal Revenue Code na nilabag ng nasabing korporasyon. Sa ngayon, Lakay, inaabangan pa natin si Commissioner Mendoza, pero una nang dumating ngayong alas 9 ng umaga ang abot sa 5 kahon ng mga dokumentong dala ng 5 kahon ng BIR dito sa Department of Justice. Ba't ganyan pinaglagyan ng BIR, ba't hindi maleta? Oo. Kadalasan nakakahon at ngayon may phobia na sila sa maleta kaya kahon na lang. Box na lang. Okay. May abangan natin ang update kaugnay niyan at ngayon nga inaabangan magkano yung kulang sa buwis tax ng Sunwest ni Zaldico? Oo, Lakay, sa ngayon wala pa tayong kabuuang impormasyon. Mamaya ay bilyon ba yan? Natin yan kay Commissioner Mendoza. Kung di mabayaran kunin yung kanyang apartment doon sa Paris. Yung harapan ng Chanel ba yun? Ayan. Okay, sa Italy. Ayan. Okay, yung private jet. Ayan. Ganun. Para mabayaran. Mamaya ay abangan natin. Kaya kung gusto nyo, dike. Ayan. Dike sa flood control. Kala ko naman kung dike. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Tina. Maraming salamat. Back to you, Lakay. Teka, maulan ba dyan sa lugar mo sa Manila? Pabugso. Ang malalakas na ulan dito. Pero sa ngayon, Lakay, ay huminto na. Pero ilang minuto lamang ang kadalasang pagitan nitong mga pag-ulan. At sa ngayon, wala pa namang pagbaha. Pero merong ilang mga bahagi na gutter deep, pero mabilis din namang humuhupa ang ilang mga pagbaha dito sa kalsada ng Maynila. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Tina Nolasco. Maraming salamat. Daming bayan. Maraming salamat, Tina Nolasco mula sa Manila. Standby, Raymond Adpaas. Ano ang latest sa Senado? Standby man ang Milky Rigunan. Sandali lamang, Attorney Michael Poa. Ayan na. Senator Robin, hindi kami one-sided, ha? Ayan. Both sides, kinuha namin. Prosecution at saka defense. Kaya na minsan, pasensya ka na, Senator Robin, minsan nakadalawa na kami sa prosecution. Isa pa lang sa defense. Minsan, wala pa. Ayan. Pero at least ngayon, Lakay, magkakaroon na. Oo, lalo na talaga si Senator Robin. One-sided tayo dito sa DZRH. Ayaw natin ng ganyan. Yes. Ayaw ni Secretary Salpanelo ng one-sided. Ang kagandahan ng DZRH, Kumisan, hindi naman sa pagano sa ibang istasyon. Hindi siya
hindi siya hindi siya bias. Ay, salamat, Hindi siya attorney. hindi naapektuhan yung komentarista ng kanyang personal bias. Yan ang gusto namin sa'yo, Attorney Sale. Ayan, kumusta ka na, sir? Ha? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:19. This time check is Bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Oras na para kausapin natin ang spokesperson at siyempre kilalang abogado ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Nasa atin na si Attorney Michael Powa. Attorney Michael Powa, sir, magandang umaga po. You very calm. Lakay. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po, Sister El. Good morning, attorney. Ayan. Alam po niyo, Attorney, match po kayo ni Congressman na Chel Jokno. Chel Jokno, ayan. Salamat po. Isa pong pribileyo yun at malayo pa po yung ating kakainin para tayo maabot sa level ng ating mabutihing kongresistang si Representative Jokno. Magka-level na po kayo sa pagiging kalmado. Sa pagiging kalmado. Doon lang po siguro. Hindi, sa tagal na rin, Attorney, pwede nang pantayan ang isang attorney congressman Chel Jokno. Ayan. Thank you po. Pero para sa akin, malayo pa po tayo doon. But yun, it was really an honor po and a privilege to be opposing. Very humble. Masyado naman po kayong humble, Attorney Michael Powa, sir. Ayan. Dahil masyado po kayong humble, Attorney Michael Powa. Hanapan po kayo ng sponsor para magkaroon po kayo ng merienda sa impeachment trial. Akala ko papadalhan mo si Attorney Powa doon lakay ano ba ang wala pa po ba kayong kape, Attorney? Ayan. Sila kay Attorney, marami tong pwedeng Si Kuyang Jong Francisco, meron siyang coffee drop. Ayan. Sagot ko na po yung kape po ninyo. Ayan. Sige po. Okay po ako dyan. Ayan. Kuyang Jong, i-ready mo yung kape ng defense team. Ayan, oo. At siyempre, kailangan may itutulak naman yung kape. Hindi pwedeng puro pantulak lang. Dapat may pambara rin. Kuyang Chito Chavez ng Tinapayan, Kuyang, ha? Ayan. Totokahan na kita, ha? Ayan. Totokahan na kita para kinaateng, ha? Ayan. Totokahan na kita ng ano bang gustong tinapay, Attorney Powa, sir, ha? Pandesal. Ako gusto ko ensaymada. Panderegla. Ayan. Ako, pandesal lang po. Okay, pandesal kay Attorney. Monay. Ayaw mo nung putok. Ayan, anyway, kidding. Gusto ko yung pambungad mo kay Attorney Powa lakay. Naman para chill. Kasi Friday ngayon. Chill lang tayo, Attorney Powa, sir. Ayan, masyado na natetense ang bayan. Lalo't nakatense ang zona ng presidente. May pasabog daw, earth-shaking daw. Baka lumindol ang kamera sa Lunes. Kailangan na may DACA cover and run. Walang hold. Run na agad. Anyway, Attorney Michael Powa, sir, ayan, dito po sa inyong pag-cross-examine dito kay Director Matibag. Ayan. Matibag. Oo, natibag, malulupit yung mga sinabi niya, sir, ha, na sinasabi na ang Vice President daw po ay meron ng nakontrata, hindi lang balak, may plano na na ipapatay po ang Presidente, First Lady at dating Speaker Romualdez, sir. Ayan. Well, yan naman po ay naging testimonya ng ating director ng NBI, ang ating butihing si Attorney Matibag. So sa atin naman po, kung ano naman po yun, no, nasabi naman din doon na yung investigation is still ongoing. Kung meron mga maging resulta yan, tayo naman ay handa din nating harapin, no, kung ano man ang sasabihin nila. At kampante naman po tayo na madidepensahan natin ng Vice Presidente, lalo na sa larangan na yan. Dahil iba po talaga ang pananaw namin sa naging mga pahayag noon. Although, syempre, hindi pa naman namin mailatag sa publiko kung ano ang aming kabuuang depensa at pananaw dyan.
kailangan pa natin intayin, no, na kami naman ang magrepresenta ng mga ebidensya namin pagkatapos ng prosecution. Napaghandaan niyo ba, Attorney Michael Powasa, yung sinasabing yun daw security group ng Vice Presidente ay ang ilan daw po ay persons of interest dito sa issue ng pagbabanta sa ng Vice Presidente? Opo, well sa atin naman po, no, tayo ay mag-aantabay lang tayo kung ano man ang maging resulta. Hindi kasi tayo privy sa mga detalye ng kanyang sinasabing investigasyon. Ganun pa man, malaki naman ang tiwala natin, no, sa ating mga men in uniform, ika nga, na I don't think they would engage in something like that. But again, I don't want to prejudge anything or preempt anything. Nagsabi naman pong ating butihing direktor na talagang meron silang ginagawang investigasyon. So hintayin lang po siguro natin yung resulta kung sakali, no, and then we will respond to issues then. Sa next article, Attorney Powa, sir, ayan, yung pagsusumpi na po dito sa tax and bank records ng mag-asawang Vice at Attorney Manscarpio. Ito ba ano ang aksyon nyo? Tutulan nyo ba yan o haharapin nyo ng haharapin nyo na sa korte? Opo. Well, ang nasabi naman natin, no, nung oral arguments, inilatag natin yung ating mga punto kung bakit dapat hindi pwedeng isapina itong mga ganitong mga bagay, mga financial records spanning all the way back, no, to 2007. Pero ganun pa man, nirerespeto natin ang naging ruling ng ating presiding officer at ng impeachment court. Ngayon naman po, dyan naman parati yung option, no, na kung kami talaga gustong umakyat sa Supreme Court, palagay namin nandyan yung option. Although sa ngayon, di pa namin pinag-iisipan na umakyat at kung sakali mang mailabas nga yung mga bank records, siguro mag-object na lang kami kung sa tingin namin na kailangan mag-object sa tamang panahon. Pero kung ano man po ang mangyari, handa naman po tayo. Tayo naman po, sa totoo lang, in-anticipate na po natin yung posibilidad na talagang ipapasupina at mapagbibigyan yung supina na yan. So tayo, kung lumabas man lahat yan, handa po tayong depensahan at sa aming pananaw po, sa aming pagsusuri, wala namang basihan yung mga aligasyon. So haharapin natin yan punto per punto. Attorney Powa, medyo related, pero ang Vice President po ba ay nasa Pilipinas na? Dahil siya po pala ay out of the country? Opo, she's out of the country for engagements with, as I was told, Filipino communities abroad, no? Yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. But as to when she's arriving, sa totoo lang, hindi ko po alam. Wala po akong detalye. Although magkausap naman po kami araw-araw dahil nga dito sa mga aming itong nangyayari sa impeachment, may constant communication. Pero ako rin, hindi ko na rin po tinatanong kung kailan siya babalik dahil I think more on the OVP functions naman niya yon. Ang sa akin lang yung sa legal. Meron po ba siyang mga manababanggit sa inyo patungkol dito, reaksyon tungkol dito sa ongoing na impeachment trial? Wala naman po. Ang huli lang po namin na pag-usapan actually is yung mungkahi ng ating presiding officer, no, yung advice niya na baka dapat ang spokesperson ay someone who is not necessarily directly part of the lawyers, no, that are appearing before the impeachment court para lang masiguradong hindi tayo madamay doon sa sub judice rule. So, yun po ang huli namin na pag-usapan. But maliban doon, wala naman po. Dahil alam naman yan, alam naman namin yung ginagawa naming trabaho. So, kung meron man kaming ipapaalam, pag may mga urgent lang po talaga. So, just in case, attorney, mapapalitan ka na spokesperson. Sa ngayon, status quo muna po tayo dahil wala naman pa pong wala pa naman kaming napipili na spokesperson. Although, nung nakausap ko pong ating Vice Presidente, ang initial reaction or inclination is really that mag-stay ako as a lawyer rather than a spokesperson. So, yun po yung una namin na pag-usapan. At sa ngayon, wala pa naman tayong nahanap So, sa ngayon, talagang status quo muna. Ako pa rin muna. Mag-iingat lang po siguro ako lalo just to make sure, no, na hindi tayo... Dahil naintindihan ko, out of pure concern din yung kay presiding officer. Alam niya na sa takbo ng mga
ng proceedings sa susunod na mga araw. Baka hindi malayo yung posibilidad na matanong kami ng media out of the blue at baka may masabi kami, no, that might be interpreted as talking about the merits. Ikaw na lang, Atty. Michael po, kasi gamay na kami sa iyo. Ako, maraming salamat po. Isa pong malaking karangalan, lalo na galing sa inyo, Lakay Deo. So, ano po, kayo po, actually, yung mga tito ko po, fan na fan po. Anong pangalan? Batiin natin kaagad sila, Atty. Ayan, sino mga tito mo na yan? Naku, nakakahiya naman po. Siguro. Friday naman ngayon Ayan, gusto ko lang paabot sa inyo na talagang karangalan po para sa akin na nanggaling sa inyo yung ganyang mga kasalita. Really kind words po on my part. Si Uncle, batiin mo na si Uncle. Hindi na po siguro dito. Huwag natin isali. Ayan, Atty. Michael po, sir, isa pa po, ayan na. Bakit sa tingin namin parang chill-chill lang, makalma ang Vice Presidente? Ine-expect ba niya na hindi siya makakonvict dahil una, alam niyo, yung administrasyon, nangangamba sila sa bilang. Hindi makukuha yung 16 votes sa pahirapan. Yan ba ay isang dahilan kaya parang ang Vice President ay hindi nababahala? Actually, kung sa aking pananaw, hindi naman po dahil doon. Dalawang bagay po siguro, no? Unang-una, kampante naman siya na wala siyang nagawang kumbaga kamalian o katiwalian dito sa kanyang pamumuno. So chill siya. Pero ang mas importante, pangalawa, ang iniisip din niya kasi parati naman niyang pananaw ay lahat ng bagay ay destiny, no? So kung siya ay magiging pangulo or kung siya ay madi-disqualify dahil nga sa impeachment na ginagawa, kumbaga pinapaubaya na po niya sa Diyos at sa destiny kung ano man ang mangyari. Kaya siguro ngayon ang pinipili na lang talaga niya ay mag-focus sa trabaho niya, no, bilang Vice Presidente, pero hindi naman po sa walang pakialam dahil talagang nakikipag-usap po siya sa akin araw-araw, no? Even sometimes twice, thrice a day, ukol sa mga nangyayari sa impeachment para po na-update namin siya ng maayos. But yun lang po talaga. Yun naman po ang demeanor din ng ating Vice Presidente. Ayan, Atty. Michael po, sir, ayan, alam mo, ang dami espekulasyon na sa kalagitnaan ng impeachment trial, baka daw po mag-resign ang Vice President sa kanyang posisyon. Ano po ang possibility na yan, Atty. Michael po, na pag-uusapan nyo ba? Sa akin po, wala po, kumbaga, wala po yung possibility na yan, no? Dahil matagal na pong napag-uusapan yan, pero ni minsan, hindi po namin yan napag-usapan man lang yung point of resignation. Because, alam nyo, nabanggit na rin sa akin ng Vice Presidente noon pa man, no? Bago pa mag-impeachment, yung ganyang option to resign kasi para sa kanya ay hindi isang option actually dahil dun sa 32 million na bumoto sa kanya, ang pananaw niya dyan parang binigo mo, no? Tinalikuran mo yung binigay na boto sa iyo ng mga tao. So, hindi ko na po binibring up man lang yan at namin na pag-uusapan dahil alam ko na kaagad yung posisyon niya ukol dyan. Kasi alam mo, sabi na aking bubit sa Padre Fora, Atty. Michael po, sabi nga nun ang isang option ng Vice President ay mag-resign. Ayan. Kung halimbawa sabihin ituloy pa rin ang impeachment trial at i-convict ang Vice Presidente, may option pa siya. Pwede pa siyang umakyat ng Supreme Court. Tama po. Tama po. Tama naman po yung sabi ng bubuit sa Padre Paula. Tama po 'yon. And to be very objective about it. Syempre po on the legal side, parati namang may ganyang option of resignation, hindi ba? Pero pagdating kasi sa Vice Presidente, hindi na po niya tinitingnan talaga yung ganyang option. At least from what I know and from how I've known her for the past few years, talagang very firm siya na ano na lang ang iisipin ng lahat ng bumoto sa kanya kung ganitong binabatikos siya, bigla na lang siya magre-resign. Attorney, meron akong pahabol kasi alam naman natin na may naging komento si Senator Judge Robin Padilla tungkol sa yung pagiging one-sided. So, para sa iyo, attorney, ano po yung tingin nyo na nagiging takbo po ng due process ngayon? Okay naman po ba? Nasusunod naman po ba lahat ng due process? At wala naman po bang bias na nakikita on your end sa defense? Well,
Sa atin naman po, unang-una sa lahat, no, ayaw ko talagang magkomento sana sa mga sinasabi na kung sino mang senator judge, whether it be for us or against us. Kasi sa tingin ko naman, wala naman talagang for us or against us dito. Lahat naman sila, kung nagtatanong man, ay talagang may pinanghuhugutan lang na kailangan nilang maklarify. No? Ngayon, doon naman kay Senator Robin, hindi ko po gusto sanang komentan, pero kasi may ano din naman tayo dito, na meron naman tayong inaaral sa law school, naaral noon sa law school, na pagdating sa prosecution, the job naman is of the prosecution, more than to convict, no, is really to serve the ends of justice. So it's not necessarily conviction. But baka naman, I don't want to speculate kung ano yung ibig niyang sabihin doon, but gusto ko lang magbigay ng ganung pananaw, no. At panghuli, ano naman po tayo, I think from the past few weeks, although maraming lumalabas sa social media na kesyo one senator is lawyering for the defense or for the prosecution, I think in all impeachment trials before, talaga namang nagiging ganyan yung mga batikos laban sa senator judges. But in all fairness, and let's just be fair to the senator judges, no, wala naman po kaming napapansin na ganyan kasi we have to give them the benefit of the doubt. So whether the comment is against the defense or nakakatulong sa defense, sa atin po, ang tingin ko gusto lang talaga malinawan, lalo na masalimuot yung mga aligasyon, mga issues, mga sinasabi na sa testimonya ng mga witnesses. Baka naman po gusto lang talaga malinawan ng ating mga senator judges at mapikita naman natin talaga in the following weeks pa kung paano ba talaga ang takbo, because they are bound for to political neutrality. So siguro ang paalala ko lang sa taong bayan, baka pwedeng let's give the benefit of the doubt to all the senator judges. Attorney Michael Powa, sir, maraming salamat po. Stay cool, stay calm. Yes, so Thank you po, Lakay Deo, Kalmado. Sister El, maraming salamat. It's always a pleasure to talk to you at magandang umaga po sa inyo. Thank you Thank very you, much, Attorney. Attorney Michael Powa mula sa defense team. Mr. President Dong, ano masabi po ninyo? Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Flash Report. Flash Report! Sister El, may mga sumugod. Eto Lakay, merong mga rallyista sumugod dyan sa bahagi ng CCP Complex kasabay ng ika-59th ASEAN Foreign Ministry o Minister Meeting. At nandyan si RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, si Sir El sumugod, yung nasa 100 rallyista dito sa bahagi ng CCP Complex sa Pasig City, kasabay ng ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting, kung saan inaasahan na dadalo yung Foreign Minister ng China ngayong araw. Pinangungunahan ng Filipinos Do Not Yield Movement, ikinasa itong lightning rally bilang pagkundina sa agresyon, pangaharas at pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. Pinalagan din nila yung panibago na rasistang pag-atake ng China sa mga Pilipino, partikular yung paglalarawan sa atin bilang mga unggoy. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Giselle Albano, dapat mag-public apology yung China at alisin yung AI-generated video na inilathala ng China Daily kamakailan. Pakinggan natin yung bahagi ng nagpapatuloy na demonstrasyon. At humingi po ng public apology sa buong Pilipino. Hindi tayo unggoy. Hindi kami 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 unggoy. Lakay plano ng grupo na doon mismo magprotesta sa tapat ng Star City, pero mabilis Giselle, na naharang ng Lakay. Total, andyan na sila sa harapan ng DCRH. Papunta mo na si Reto, interview na lang natin Oo, dito. baka gusto nila dito magsalita. Iimbitahan natin Lakay. Huwag na kanon, hindi na mabiro. Wala na tayo oras. Joke lang yun. 9:42 na. May commercial pa. Hindi na mabiro. Tawa-tawa rin siya. Kulang ka sa kape. Hindi pa kasi nakakakape si Sir El. Si Sir El Lakay plano nitong grupo na doon mismo magsagawa ng kilos protesta sa tapat ng Star City, pero mabilis silang naharang dito pa lamang sa entrada ng pagpasok sa CCP Complex ng nasa 200
200 na mga kapulisan na nakabarikada dito mismo sa tapat ng ating himpilan. Tahimik naman Lakay na nagsasagawa ng programa yung grupo at walang sumiklab na anumang tensyon dito. Di kagaya nitong nakalipas na araw na yung pagsasagawa nga ng anti-ASEAN Summit Rally dito ay nauwi sa kaguluhan. Ito si Giselle Rico Force para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricaforce, harapan ng DCRH. Andyan mismo lang kayo. Oo nga, sabi. O yung mga sasakyan. O yung mga sasakyan. Yung baka yung sasakyan mo doon, mamaya, mapalo na. Mapalo ng tranchon yan. Placard yan. Doon nakaraan lang kayo. Ako yung nanghingilag eh. Nandun sa gilid ng mga nakapark na sasakyan, nagtutulakan eh. Maraming salamat, Giselle. Standby man ang Milky Riconan. Standby Raymond at Paas. Standby Don Carlos Pobre. Aba, ang mga taga-Shell. Maglalagay na ng mga charging hubs para sa mga electric vehicles sa labas ng Metro Manila. Ayan. Oo, Lakay. Maganda yan. Dapat nationwide. Bossing Ma'am Lorelai Kiambao, ha? Boss Manny Pangilinan at Serge Beltran. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:44. Ang oras na yan ay is no beer. That's why we drink it here. And when we're gone from here, all our friends will be drinking all the beer. Everybody sing! In heaven there is no beer. Kuyang James. That's why we drink it here. And when we're gone from here, all our friends will be drinking all the beer. Sandali lamang, Raymond, at ang magpapainom na ito ng beer. Si Kuyang General James Brillantes ng San Miguel Corporation na birthday ngayon. Yes, happy birthday po. Binabati ni Ninong Ramon San Miguel ang. Naku, babaha ang beer dito. Nagpadala na ng pulutan Lakay eh. Ganun At ba? may pagkain na rin. Sarap naman yan. Happy birthday, Kuyang James. May have more beers to come. At siyempre, batiin din natin ating DOO dito sa MBC, ha? DOO, ayan. DOO? Daughter of the owner. Ah, si Miss Madam Talasa Elizalde. Happy birthday, Ma'am Talasa. Ayan, Shasha. Daughter of the owner. At Kuyang Melvin Arado ng TM Calao Masonic Lads 136. Happy birthday. At ang father of Moriones Masonic Lads. Very worshipful Paul Panyebe. Happy birthday, Kuyang. Binabati ka ni Attorney Orlando D at mga brethren sa Moriones at Kalilayan Lads. At happy birthday din kay Dr. Kikay Tamayo ng Luna Isabela. At happy birthday kay Manong Oscar Katubay na nanonood doon sa Eva Beach, Honolulu, Hawaii. Taray naman. Aloha! At binabati natin si Very Worshipful JM Puno ng Bureau of Customs, Collector Sigmund Freud Zamoro ng BOC, Most Worshipful Gabionsa, President ng Philippine Public Safety College, congrats, at Vice President Justice Fred Ampuan mula kay Kuyang Ronnie Sonyo. Congratulations sa mga officers ng Philippine Public Safety College. Ito na ang report mula kay Manang Milky. Ito muna report ni Manang Milky, Senate Impeachment Court, hindi obligasyon na gumastos para daw sa catering. Alamin natin ang detalye mo lang. Kung ang prosecution, Manang Milky, kailangan din nila yan, ha? Ako nahanap na sponsor. Ayan, para kape. Sa kape. Ayan, at saka tinapay. Ayan. Yan, Pero sige. tinapay lang, tsaka kape lang, ha? Ayan. Pang snacks lang lang kayo. Snacks lang. Shoutout sa ano? Di ba nabanggit mo na kanina si yung Kuyang Chito Chavez ng Tinapayan. Ayan. Tsaka at yung Kuyang Coffee Drop. Jong Francisco ng Coffee Drop. Ayan. May isa pa. Ayaw mo shoutout yung Rustic Brew. Rustic Brew nga pala. Yes, ikaw naman Lakay. Ayan. Siya naman ang sa Rustic Brew naman ang sa prosecution. Ayan. Coffee Drop sa defense team. Ayun. Ayan. Galing mo talaga. Siyempre. Ang detalye balita mo, RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L may sari-sariling institutional budget. Ang defense and prosecution panels
sa paglahok sa impeachment proceedings. Ang kay House Prosecutor Terry Ridon, chairman ng House Committee on Public Accounts, ang request ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ay posible maging dahilan ng procurement complaint. Sabi ni Ridon, hindi daw request kundi demand mula kay VP Sara ang sarili nilang caterer pero ang tagabayad ay ang Senado. Paliwanag ni Ridon, hindi obligasyon ng Senado na balikatin ang ganito mga gastusin kahit sino man lalo na sa panig ng depensa at ng prosecution. Dagdag pa ni Ridon, may sariling mga opisina ang defense at prosecution. Anya, ang defense, meron silang OVP general budget habang ang prosecution ay meron din sa General House budget para sa paglalatag ng impeachment trial na ito. Anya, makabubuti ang Senado na tumatayong impeachment court ang sumagot at maghayag ng kanilang posisyon sa request o demand ng Vice Presidente. So hintayin namin sa Miyerkules Lakay at Sister L ang iyong pakape at sige. Ayan. Mapapahamak sila kayo. Media office na rin. Media center. Oo. Kunyari lang may bayad yun. May discount. May discount daw manang Milks. Oo. Kasi maraming nagko-cover sa impeachment trial. So damihan ang katilakay at tinapay, Sige. Sir L. At sana makaabot sa amin ni Raymond at ni Henry. Ako si Milk Riguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Sige, kung yung tinapay, dito pa lang pag alis nyo rito, papasama ko sa mobile. Ayan. Ipapabaon na. Pabaon. Pandesal, pandikoko, ensimada, Kung gusto, ay pandiregla. lakay, alam mo mayroon ka pang isa dapat. Ano? 'Di ba mayroon ng tinapayan? Agkatunyings yung isa. Oo nga pala, ano, ha? Ba't pa tayo lalayo? Ayaw doon ni Rochelle. Hi Rochelle, happy birthday. Ayan. Si Raymond. Si Senator Ping Lacson nagpaliwanag kung bakit tutol sila sa request ni Vice President Sara Duterte na magdala nga ng sariling caterer at ang magbabayad daw po niyan ay Senado. RH28 Raymond Adbaas, Lakay Raymond. Elena, Mayor, hindi magugutom ang mga miyembro ng defense team kapag sila ay nasa Senado para sa impeachment trial. Ito ang binigyang katiyakan ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Committee on Accounts. Kasunod ang kailingan ni VP Sara Duterte na magdala ng sariling caterer at Senado ang magbabayad. Ayon kay Lacson, labag sa Republic Act number 12009 o ang New Government Procurement Act ang gustong mangyari ng pangalawang Pangulo dahil may sarili ng accredited caterer ang Senado na napili sa magitan ng competitive bidding at sila ang magpapakain sa prosecution, defense at lahat ng mga staff na may kinalaman sa impeachment. Nakasaad sa sulat ni VP Sara na ang lahat ng food at beverage para sa defense team, support staff at mga testigo ay dapat na sourced, prepared and served exclusively by the OVP's accredited caterer at hiniling ng Senado ang magbabayad. Sabi ni Lacson, sa ngayon ay meron pang 22.6 million na hindi nagagastos mula sa 2025 budget para sa impeachment trial. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun naman pala, may budget pa pala Raymond Senator Ping, ha? Ayan na, budgetan nyo na ng pangkape. Ayan na, yung nasa percolator ba na barako, parang gano'n, para makatipid. para hindi antukin yung mga witnesses diyan na sinasalang at yung mga nanonood. Yeah. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Eto na Mr. President, yung mga sinasabi nyo mahiya naman kayo, ha? Ayan na, baka sabihin nyo, eto ang bagong magkagula-gulanit ang aking notes, Sister L. Ayan, for the last time, Mr. President, Malacanang, ayan. Bago ang SONA. Oo, bago ang SONA, baka makalimutan ng Presidente. Ito yung mga topic ng Presidente sa mahiya naman kayo, ha? 15 contractors with most flood control projects. Ayan. Yung iba ghost, guni-guni. Ayan. Yung iba substandard. Ayan. Eto, number 1, Legacy Construction Corporation, ang President Alex Abilido. Ayan. With a beautiful wife. Ayan. Multi-billionaire, ha? Na marami ang nagtataka. Ayan, bakit ang pikab abay suspendido ito, binigyan ng panibagong permit. Back to work, back to tuloy ang ligaya. Alang ha? Anong meron siya? Ayan. Number 2, Alpha and Omega Gel Contractor and Development Corporation,
ang President Cesara Rowena Diskaya. Ayan, nakulong pa rin sa Lapu-Lapu, sa Cebu. Number 3, St. Timothy Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando. Ayan, ito yung kliyente ni Atty. Cornelio Samaniego eh. Ayan. Attorney, kumusta ka na? Apo. QM Builders, Engineer Alan Quirante, Owner Proprietor. Number 5, EGB Construction Corporation, Ernest Blanco, Owner. Pero lumalabas din na may member din dito mga taga-pickup. Ayan yung Baggaw. Ayan, oo. Number 6, Top Nuts Catalyst Builder Incorporated, President Yumir Villanueva. Number 7, Centerways Construction and Development Incorporated, President Lawrence Lubiano. At may nag-contribute din pala sa election ito, 30 million. Kanina nag-contribute ito, ha? Number 8, Sunwest Incorporated, Elizaldico, from France with Love. Ayan. Mukhang pakapi-kapi na sa Eiffel Tower ito, ha? Number 9, Highton Construction and Development Corporation, Christopher Quito Co, founder. Ito yung kapatid ba o pamangkin ni Saldico. Number 10, 888 Construction and Supply Incorporated, Engineer Wilfredo Natividad. Nasaan ang mga ito? Number 11, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Owner and General Manager Romeo Miranda. Number 12, Wawa Builder Sister L, Mark Alan Arevalo. Number 13, MG Samidan Construction, President Marjorie Samidan, pangalang artista. Number 14, LRTK Builders Incorporated, President Luisito Tiki. Ayan. At number 15, Road Edge Trading and Development Services, President Ryan Willie Uy. Meron pang pan-16 Sister L. Sino? Sims. Ayan. Construction Trading. Ang may-ari naman ay si Sally Santos na umamin na last na nababasahin ko na ito malu eh. Ayan. Last itong bago mag-SONA. Ayan, last natin mabasa ito, ha. Itong si Sims, si Sally Santos, ito'y umamin na meron silang ghost project. Ayan. At nag-deliver ng pera. Bakit hindi nakulong ito? Nag-umamin na, ha? Ayan. Samantala yung mga tumatanggi, nakulong na kaagad. Kumusta kayo mga kakosa dyan sa Payatas, ha? Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, nadamay pa ang Mike Defensor. Your business is our business. Dahil matagal na natin tinatanong kung magkaano-ano si former Congressman Saldico and Quito Co. Magkapatid sila lakay. Older brother si Quito. Mas matanda si Quito? Alaga? According sa Google. At sa ating balita negosyo, AC Mobility at Shell nagbukas ng 8 charging hubs para naman sa mga electric vehicle sa labas ng Metro Manila. Detalye balita mo, Don Carlos Pobre. Don. Mas pinalawak pa ng AC Mobility at Shell Pilipinas Corporation ang paglalagay ng 8 charging hubs para sa mga electric vehicles sa labas ng Metro Manila. Ito ay sa gitna ng pagpapalakas ng EV system sa buong Pilipinas sa patuloy na pagsirit ng presyo sa produktong petrolyo. Naglagay ang Shell at AC Mobility sa NLEX northbound at southbound sa Pampanga, sa Shell North Expressway Dao sa Pampanga, Shell Subic sa Zambales, sa Mangaldan at Tandayag Alaminos, Pangasinan, gayon din sa Shell Bago Playa Talomo at sa Shell Matina Enclave sa Davao City. Unang nag-usap ang dalawang kumpanya sa planong palawakin ng mga charging hubs kung saan balak na rin maglagay sa Bicol Region at Cebu. Sa ngayon, mayroon ng higit 200 na charging locations sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 75 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo, your business services. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Mukhang magtaka ng negosyo, Sister L. Charging station. Charging station. Wala lugi.